ang mahiwagang sapatos. Sa isang liblib na baryo sa tabi ng bundok, ang buhay ni Karen ay puno ng mga simpleng bagay. Siya ay isang batang babae na lumaki sa isang pook na malayo sa kabihasnan. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at nipa, at ang kanyang mga magulang ay mahihirap na magsasaka. Ang kanilang buhay ay umiikot sa pag-aararo ng lupa at pagtatanim ng palay, at kadalasang abala ang kanyang ina at ama sa pagtulong sa kanilang mga kapitbahay. Si Karen, bagamat bata pa, ay natutong tumulong sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ng kanyang pamilya, hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat ng buhay. Si Karen ay isang masayahing bata. Palagi siyang may ngiti sa labi kahit na ang kanilang buhay ay puno ng hirap. Madalas niyang tinutulungan ang kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan at paghahanda ng mga pagkain. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, si Karen ay madalas magtampisaw sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Ngunit sa tuwing siya ay nagnanais na makapagpahinga at maglaro, nararamdaman niya ang kakulangan sa kanilang buhay. Palagi niyang iniisip na sana ay may mga bagay silang kaya ring bilhin. Mga bagay na tila sa iba ay napaka-ordinaryo lang. Isang araw, habang papauwi si Karen galing sa paaralan, napansin niyang may isang tindahan sa kanto ng bayan na hindi niya pa nakikita dati. Ang tindahan ay puno ng mga kulay at kumikislap na gamit. Nasa loob nito ang iba't ibang mga sapatos, mga alahas at mga gamit na hindi niya kailanman naranasang hawakan o makita. Habang siya ay naglalakad patungo sa tindahan, nakaramdam siya ng kakaibang kilig sa puso. Hindi siya sanay na makita ng mga bagay na ganito, kaya't napalapit siya sa tindahan nang hindi niya namamalayan. Ang may-ari ng tindahan, isang matandang babae na may mahabang puting buhok at matalim na mata, ay agad na lumapit kay Karen. "Nakita ko, bata, na tila ikaw ay interesado sa mga sapatos na ito," sabi ng matanda habang tinitingnan ang batang babae. Ang mga sapatos na ito ay hindi lang basta sapatos. May mga espesyal na katangian ang mga ito. Habang tinitingnan ni Karen ang mga sapatos sa loob ng tindahan, ang mga mata niya ay napako sa isang pares na mga pulang sapatos na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng tindahan. Ang mga sapatos na ito ay kakaiba. Ang mga ito ay hindi lang basta sapatos. Para bang may kabighanian ang mga ito. Ang bawat hakbang na maaari niyang gawin gamit ang mga sapatos na iyon ay tila may pangako ng isang mas maganda at mas masayang buhay. Sa loob ng tindahan, naramdaman ni Karen ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kasiyahan at tuwa na hindi niya naramdaman noon. Ang mga sapatos ay tila naglalaman ng lahat ng pangarap at hangarin ni Karen na magbago ang kanyang buhay. Habang ang matandang babae ay nakatayo sa tabi, si Karen ay nagpatuloy sa pagmamasid sa mga sapatos. Hindi niya maiwasang hawakan ang isa sa mga pulang sapatos at isinuong ito sa kanyang mga paa. Agad niyang naramdaman ang kasiyahan na dulot ng mga sapatos. Sila ay angkop na akma sa kanyang mga paa at sa bawat hakbang na ginagawa niya, parang may isang hindi maipaliwanag na lakas na gumagabay sa kanya. Ang matandang babae ay tinitigan siya at nagsalita. Iyan ang mga sapatos na nagdadala ng kasiyahan sa isang tao.
Ngunit tandaan mo anak, ang mga sapatos na iyan ay may kaakibat na kasunduan. Hindi lahat ng bagay na magbibigay saya ay may magandang dulot. Si Karen ay hindi masyadong nakinig sa mga sinabi ng matanda. Wala siyang pakialam sa babala. Ang tanging iniisip lamang niya ay ang matinding kagalakan na dulot ng mga pulang sapatos. Iniisip niyang ito ang magiging susi sa paglabas sa buhay ng hirap at kahirapan. Pinili niyang bilhin ang mga sapatos kahit na hindi siya makapagbayad ng buo. Ipinagpilitan niyang humiram mula sa matandang babae upang makuha ang mga sapatos. At nang matapos na ang lahat, iniuwi ni Karen ang mga sapatos sa kanilang bahay. Nang makauwi siya sa kanilang kubo, agad niyang ipinakita ang mga sapatos kay ina at ama. Tingnan ninyo, mga magulang, ang mga pulang sapatos na ito. Hindi ba't maganda? Sila ang magiging sagot sa ating lahat ng paghihirap. Ang mga magulang ni Karen ay nagsalita ng may takot at nagtanong, Karen, siguraduhin mo ba na ang mga sapatos na iyan ay makakatulong sa atin? Ang pera na ginamit natin sa mga sapatos ay maaari sanang magamit sa mga bagay na mas mahalaga. Ngunit si Karen ay nagmamadaling nagsalita, wala akong pakialam. Ang mga sapatos na ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan at tagumpay. Hindi na nagsalita ang kanyang mga magulang, ngunit ang takot at pangamba ay makikita sa kanilang mga mata. Nagsimula ng magbago si Karen. Habang isinuot ang mga pulang sapatos, pakiramdam niya ay unti-unti niyang nakalimutan ang mga simpleng bagay na mas mahalaga. Ang kanyang mga magulang, mga kaibigan, at ang baryo ay tila nawala sa kanyang isipan. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga pulang sapatos at ang pangarap na magkakaroon siya ng buhay na puno ng kasiyahan at tagumpay. Mula nang matutunan ni Karen ang kasiyahan at tuwa sa mga pulang sapatos, ang kanyang mundo ay nagsimulang magbago. Ang mga sapatos na tila unang nagbigay sa kanya ng saya at pag-asa ay nagsimulang maging simbolo ng kanyang bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya ang dating batang mapagpakumbaba at masaya sa mga simpleng bagay. Ang bawat hakbang niya na suot ang mga pulang sapatos ay tila nagdadala ng bagong kagalakan at enerhiya. Para bang ang bawat piraso ng sapatos ay nagsasabi sa kanya na siya ay karapat-dapat sa isang mas maganda at mas maginhawang buhay. Sa bawat araw, habang si Karen ay naglalakad sa kalsada na suot ang kanyang mga pulang sapatos, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magbigay ng pansin sa kanya. Ang mga kabataan ay tinitingnan siya ng may mga mata ng paghanga. Ang mga matatanda ay nagbubulong-bulong at nagsasabi na si Karen ay may kakaibang swerte. Hindi nagtagal, si Karen ay naging tampok na paksa ng usapan sa buong baryo. Ang kanyang mga sapatos ay naging simbolo ng kanyang kaligayahan at tagumpay. Sa bawat pagkakataon, si Karen ay palaging naglalakad ng may mataas na noo at may kasamang ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya tinatablan ng kahihiyan o takot na mapansin ng iba. Isang araw, habang papunta siya sa simbahan, nakita siya ng mga kabataan sa kalsada. Tingnan ninyo siya. Siya ang may pinakamagandang sapatos sa buong baryo, sigaw ng isa sa kanila. At tulad ng inaasahan, ang lahat ng mata ay napako kay Karen. Hindi siya makaramdam ng kahihiyan. Sa halip, naramdaman niyang
siya ay espesyal, na siya ay may isang bagay na wala ang iba. Ngunit hindi lamang sa mga kabataan siya nagiging tampok ng usapan. Pati ang mga matatanda ay napansin ang pagbabago sa kanya. Ang mga dating kaibigan ni Karen na dati ay hindi napapansin ang kanyang mga gawain, ay ngayon ay nagsimulang magbago ang kanilang pakikitungo sa kanya. Ang mga kababaihan sa kanilang baryo ay nagtatanong kung paano niya napapanatili ang ganda at kasiyahan sa kanyang buhay, at ang mga kalalakihan ay nagiging mas magalang at masigasig na magbigay ng pansin sa kanya. Sa mga kaganapang ito, nakaramdam si Karen ng isang uri ng kapangyarihan. Ang mga pulang sapatos ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nararamdaman niyang ang buhay ay nagsimula ng magbukas ng mga bagong oportunidad. Para bang ang kanyang mga pangarap ay tila magaganap sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, isang malamlam na pakiramdam ang nagsimulang maglaho sa kanyang puso. Sa tuwing maghapon siya ay naglalakad sa kalsada, nakikita niya ang mga batang naglalakad ng walang sapatos, mga kabataang may simpleng buhay. Isang batang lalaki ang tumigil sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagtingin sa mga sapatos ni Karen. Habang tinitingnan siya ng batang iyon, naramdaman ni Karen ang isang pagkabagabag na hindi niya maipaliwanag. Ang batang iyon ay isang mahirap na bata, at ang mga mata niyang puno ng kalungkutan ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng awa. Subalit, sa halip na magbigay ng kahit isang tingin o ng isang tulong, nagpatuloy siya sa kanyang paglakad. Hindi tinutok ang pansin sa batang iyon. Ang bawat hakbang ni Karen na palayo sa batang iyon ay parang isang hakbang palayo sa pagiging mabuting tao. Bawat araw na siya ay patuloy na naglalakad sa kalsada, suot ang kanyang mga pulang sapatos, mas lalong lumalayo siya sa kanyang mga magulang, kaibigan, at sa kanyang mga orihinal na pinagmulan. Para bang ang mga sapatos na iyon ay unti-unting binubura ang lahat ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Si Karen ay patuloy na binabaliwala ang mga taong umaasa sa kanya. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, nakita niya ang kanyang ina na naglalaba sa ilalim ng lampara. Ang kanyang ina ay tila pagod na, at ang mga kamay nito ay puno ng sugat mula sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ngumiti pa rin ang kanyang ina at tinanong siya, "Karen, anak, kamusta ka na? Ang mga sapatos mo ba ay gumagawa ng kaligayahan sa'yo?" Tinutok ni Karen ang kanyang mata sa mga pulang sapatos na suot niya, at sa isang sandali, naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. "Oo, inay," sagot ni Karen. "Masaya ako sa mga sapatos na ito." Habang naglalakad siya papasok sa kanilang bahay, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit ko ba iniwasan ang batang iyon? Bakit ko pinili ang mga sapatos kaysa ang mga pangarap na makapagbigay tulong sa ibang tao? Ngunit ang mga tanong na iyon ay mabilis na nawala sa kanyang isipan nang siya ay tumingin sa kanyang mga pulang sapatos, at ang mga alaala ng pagiging espesyal niya ay muling nagbalik. Si Karen ay patuloy na nalulugmok sa mga ilusyon ng kasiyahan na dulot ng mga pulang sapatos. Ang buhay ni Karen ay patuloy na lumiliko patungo sa isang landas na hindi na niya kayang balikan.
Sa bawat araw na siya ay nagsusuot ng pulang sapatos, nakikita niya ang sarili na lumalayo mula sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga magulang, mga kaibigan at ang buong baryo na noon ay nagpapakita ng malasakit sa kanya ay nagsimulang mawala. Para bang ang mga pulang sapatos ay nagiging hadlang sa kanya upang makapiling ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang dating simpleng Karen na puno ng pag-asa at pangarap ay naging isang batang matigas ang ulo, abala sa mga bagay na wala ng kabuluhan. Isang araw, habang naglalakad siya patungo sa simbahan, naramdaman niyang mayroong mga mata na nakatingin sa kanya. Ang mga kabataan sa baryo ay nagsimula ng mag-usap tungkol sa kanya at sa kanyang mga sapatos. Si Karen ay hindi na ang batang hindi pinapansin. Siya na ngayon ay isang bituin na kinikilala ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at pansin na natanggap niya, may isang matinding panghihinayang na hindi siya matanggal sa kanyang puso. Bawat araw na siya ay naglalakad, nararamdaman niyang parang siya ay nawawala sa kanyang sariling mundo. Sa isang pagkakataon, nagdesisyon si Karen na dumaan sa isang lumang kalsada na tinatahak niya noong bata pa siya. Sa kalsadang iyon, kung saan siya ay madalas maglaro kasama ang mga kaibigan, naramdaman niyang muling bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan, ngunit hindi siya nakaramdam ng kaligayahan. Ang tanging naramdaman niya ay ang kakulangan at kalungkutan sa tuwing bumalik sa kanyang alaala. Ang mga simpleng araw na iyon ay tila naging malayo at hindi na kayang maibalik. Dumating ang isang hapon na si Karen ay naglalakad papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang siya ay papalapit, nakita niyang abala ang kanyang ina sa paghuhugas ng mga damit at ang kanyang ama ay nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang hardin. Ang mga magulang ni Karen ay patuloy na nagtatrabaho, ngunit si Karen ay hindi na nakakaramdam ng koneksyon sa kanila. Nang makita siya ng kanyang ina, ngumiti ito ng may pag-aalala. "Anak, kumusta na ang iyong mga sapatos? Ang mga ito ba ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan?" Ang mga tanong ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Hindi na niya alam kung paano sasagutin ang mga ito. Isang matalim na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga sapatos ba ay tunay na nagdudulot sa akin ng kaligayahan? O ang kasiyahan na nararamdaman ko ay isang ilusyon lamang? Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, hindi siya nakapagbigay ng tamang sagot. Sa halip, ngumiti siya at nagsabi, "Oo, inay, masaya ako sa mga sapatos na ito. Ipinagmamalaki ko sila." Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Karen. Ang mga tanong na naiwan sa kanyang isipan ay patuloy na gumugulo sa kanya. Hindi siya makapagdesisyon kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga sapatos at ang epekto nito sa kanyang buhay. Ang mga pulang sapatos na iniisip niyang magdadala sa kanya sa tagumpay at kaligayahan ay unti-unting naging isang simbolo ng kanyang kalungkutan at pagkalimot sa mga bagay na talagang mahalaga. Sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy na nagsusuot si Karen ng pulang sapatos. Habang siya ay naglalakad sa kalsada, nararamdaman niyang ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nagiging mas magaan. Ang mga tao ay patuloy na tumitingin at nagmamasid sa kanya,
Ngunit ang kasiyahan na dulot ng kanilang mga tingin ay hindi na tumatagos sa kanyang puso. Isang araw, sa kabila ng kanyang mga sapatos, naramdaman niyang tila walang laman ang kanyang kaluluwa. Ang mga sapatos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kagalakan ay ngayon ay isang pasanin na nagdudulot ng kalungkutan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napansin ni Karen ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Ang mga sapatos na dati ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan at tiwala ay ngayon ay nagiging sanhi ng pagkakalayo niya sa mga taong dati mahalaga sa kanya. Sa kabila ng mga papuri at tingin ng mga tao sa kanya, siya ay nakakaramdam ng isang matinding kalungkutan na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga pulang sapatos na nagsimula bilang isang simbolo ng tagumpay at kasiyahan ay nagiging isang simbolo ng kalungkutan at kaligayan na wala sa lugar. Isang hapon, naglakad si Karen patungo sa isang parke malapit sa simbahan. Habang ang mga kabataan ay naglalaro at ang mga matatanda ay nag-uusap, si Karen ay naupo sa isang bench, nakatitig sa kanyang mga sapatos. Ang mga pulang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng araw, ngunit ang mga ito ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa halip, nagbigay ito sa kanya ng matinding pagkabigo habang ang lahat ng tao sa paligid niya ay nagmamasid. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan mula sa kanilang mga tingin. Ang bawat hakbang na tinatahak niya ay parang pinapalala ang kanyang kalungkutan. Sa kanyang pagmumuni-muni, isang batang babae ang dumaan sa kanyang harapan. Ang batang ito ay walang sapatos at habang si Karen ay nakaupo, tinitigan siya ng batang may malungkot na mata. Tinutok ni Karen ang kanyang mata sa batang iyon at sa mga paa nito na puno ng mga sugat mula sa lakad sa kalsada. Nagulat si Karen sa kanyang nararamdaman. Ang batang ito na walang sapatos ay mas maligaya at puno ng buhay kaysa sa kanya. Ang batang iyon ay hindi abala sa pagpapakita ng mga bagay na walang kabuluhan, hindi abala sa mga mamahaling gamit, kundi abala sa mga simpleng bagay na hindi pinapansin ni Karen. Sa kabila ng lahat ng paghihirap ng batang iyon, mayroong isang liwanag sa kanyang mata na hindi kayang ipadama ng mga pulang sapatos ni Karen. Habang ang batang babae ay naglalakad palayo, nagising si Karen mula sa kanyang mga iniisip. Naramdaman niyang ang lahat ng pagpapakita ng material na bagay ay nawalan na ng saysay sa kanya. Hindi na siya makaramdam ng kasiyahan mula sa mga tingin ng iba at mas lalo pa siyang nalulumbay. Ang mga pulang sapatos na isang beses na nagbigay sa kanya ng lakas at tiwala ay nagiging isang simbolo ng kalungkutan na hindi niya kayang alisin sa kanyang sarili. Muli niyang naalala ang sinabi ng matandang babae nang binili niya ang mga sapatos. Tandaan mo, anak, may kabayaran ang lahat. Habang iniisip ito, napagtanto ni Karen na ang kanyang kasiyahan ay hindi natatamo mula sa mga bagay na material. Ang tunay na kaligayahan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng pagpapakita ng yaman o kagandahan sa mata ng iba. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, ang pagmamahal ng pamilya, ang pagtulong sa iba at ang pagiging tapat sa sarili. Isang linggo pagkatapos ng nakakagising na karanasan ni Karen sa parke, nagsimulang magbago ang kanyang pakiramdam. Habang patuloy siyang naglalakad suot ang pulang sapatos, naramdaman niyang hindi na ito ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ang mga sapatos na dati ay
nagbigay ng kagalakan at tiwala ay unti-unting nagiging pabigat sa kanyang mga paa. Sa tuwing lumalakad siya, ramdam niya ang bigat ng mga ito, hindi lang sa kanyang mga paa, kundi pati na rin sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, hindi pa rin siya makapagpasya na tanggalin ang mga sapatos. Ang mga ito ay nagsimbolo ng isang buhay na hindi na niya kayang alisin mula sa kanyang isipan. Para bang ang mga sapatos ay naging isang bahagi ng kanyang pagkatao na mahirap paghiwalayin. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagmamasid sa kanya at sa bawat tingin nila, nararamdaman ni Karen na sila'y naghihintay ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Ang mga sapatos na nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan ay nagiging isang simbolo ng pagiging hindi buo sa kanyang sarili. Isang araw, habang si Karen ay naglalakad patungo sa isang tindahan sa bayan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga bulaklak. Habang lumalapit siya, nakita niyang ang matandang lalaki ay may isang tindahan na puno ng mga magagandang bulaklak. Ang tindahan ay naglalaman ng iba't ibang klase ng bulaklak na may mga makukulay at mabangong amoy. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang matandang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang matalim na ngiti at nagtanong, "Anak, bakit mo isinusuong ang mga pulang sapatos na iyon? Hindi ba't alam mo na may kasamang sakit at paghihirap ang mga bagay na masyadong mahal sa iyo?" Hindi nakasagot si Karen. Ang tanong ng matandang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na pagninilay. Ang mga sapatos na tila magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay unti-unting nagiging sanhi ng kanyang kalungkutan. Tinutok ni Karen ang kanyang mata sa matandang lalaki at tinanong siya, "Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Bakit mo nasabi iyon?" Ang matandang lalaki ay ngumiti ng malumanay at nagsabi, "Bata, sa bawat bagay na tinatanggap natin sa buhay, may kabayaran. Kung ang ating mga pangarap ay nakasalalay sa material na bagay lamang, mapapansin mo na unti-unti mong mawawala ang mga tunay na bagay na mahalaga." Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Karen ng matinding kalituhan. Ang matandang lalaki ay tila may alam na lihim na hindi pa kayang matutunan ni Karen. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Karen. Ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Bakit ko pinili ang mga sapatos kaysa ang mga bagay na may kahulugan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga pulang sapatos, nakikita niyang sila ay naging isang hadlang sa kanya upang makita ang mas mahahalagang bagay sa buhay. Ang kanyang mga magulang, mga kaibigan, at ang mga simpleng bagay sa buhay na noon ay nagbibigay saya sa kanya ay nawawala sa kanyang pananaw. Nagdesisyon si Karen na magpunta sa simbahan upang magdasal. Habang siya ay naglalakad patungo sa simbahan, nararamdaman niyang ang bawat hakbang ay parang isang hakbang palayo sa kanyang pagkatao. Tinutok niya ang kanyang mata sa mga pulang sapatos at nagsimulang mag-isip kung paano ang mga ito ay naging isang simbolo ng kanyang mga pagkatalo, hindi ng tagumpay. Sa simbahan, habang nakaluhod siya, nagsimula siyang magdasal. "Panginoon, tulungan mo akong makita kung ano ang tunay na halaga ng kaligayahan. Ipinagdasal ko po na matutunan ko ang tamang landas." Matapos ang ilang minuto, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang matandang babae
ay tila isang estranghero, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kabutihan at pagkakaintindi. "Anak," sabi ng matanda, "ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi nasusukat sa materyal na bagay. Ang kaligayahan ay matatagpuan sa ating mga puso, sa ating mga relasyon, at sa ating mga layunin sa buhay." Habang nakikinig si Karen sa matandang babae, naramdaman niya ang isang malalim na pagbabago sa kanyang puso. Parang ang bawat salita ng matanda ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang mga pulang sapatos ay naging isang hadlang sa kanya upang matutunan ang tunay na halaga ng kaligayahan. Hindi niya kailangang maging pinakamahusay sa mata ng iba. Hindi siya kailangang magtago sa likod ng materyal na bagay upang makuha ang respeto ng iba. Ang mga araw ay dumaan na puno ng pagmumuni-muni at pagdududa sa buhay ni Karen. Sa bawat hakbang na tinatahak niya suot ang mga pulang sapatos, naramdaman niyang unti-unti siyang napapalayo sa mga bagay na mahalaga. Sa kabila ng lahat ng pansin at papuri mula sa mga tao sa baryo, ang mga pulang sapatos ay hindi na nagdudulot ng kagalakan na inaasahan niyang dadalhin nito. Ang mga sapatos ay tila naging simbolo ng kalungkutan na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan, ngunit isang bagay ang tiyak: ang mga sapatos na ito na dati ay nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili ay nagsimula ng magbukas ng mga sugat sa kanyang kaluluwa. Isang umaga, habang naglalakad si Karen patungo sa pook na dati niyang pinupuntahan noong bata pa siya, naramdaman niyang isang biglaang pagkabigla. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit may isang hindi maipaliwanag na alingawngaw na naririnig sa kanyang isipan: ang tunog ng mga kabataang naglalaro, nagsasayaw at nagkakaroon ng kasiyahan. Napansin ni Karen na ang mga kabataan sa kalsada ay patuloy na naglalakad, nagpapaikot-ikot sa paligid ng kanilang mga magulang, naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga at nagkakasiyahan. Ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay nag-aaway, ngunit lahat sila ay masaya at ang bawat isa sa kanila ay nagmumukhang buo at kontento. Sa kanyang mata, nakikita niyang ang mga kabataang ito, kahit hindi katulad niya na may mga mamahaling gamit, ay puno ng kasiyahan. Habang siya ay lumalakad, may naramdaman siyang biglaang pagkabigo. Ang mga kabataang iyon ay tila mas magaan ang buhay, mas puno ng ligaya kaysa sa kanya. Hindi tulad niya na ang buong buhay ay umiikot sa paghahanap ng pansin mula sa mga tao at sa pagmumuni-muni ng mga bagay na hindi naman kayang magbigay sa kanya ng kaligayahan. Ang mga simpleng bata na walang marangyang gamit ay masaya pa rin. Sa isang iglap, naisip ni Karen na ang mga simpleng bagay, ang mga bagay na madalas ay hindi pinapansin, ay tila mas mahalaga kaysa sa lahat ng material na bagay. Habang si Karen ay naglalakad, nakatagpo siya ng isang batang babae na tumatakbo patungo sa isang puno. Siya ay nakatambay sa gilid ng kalsada at may kasamang isang maliit na basket na puno ng mga makukulay na bulaklak. Ang batang ito ay walang sapatos, isang bata na tila may kabuntot na kaligayahan at hindi nababahala sa mga material na bagay. Habang si Karen ay tinitingnan ang batang iyon, nagulat siya nang magtama
ang kanilang mga mata. Ang batang babae ay nagbigay ng isang maligaya at matamis na ngiti kay Karen at nagsabi, "Ate, bakit ka po malungkot? Hindi po ba kayo masaya sa inyong sapatos?" Ang tanong ng batang iyon ay nagdulot ng isang malalim na pagkabigla kay Karen. Habang nakatingin siya sa batang walang sapatos, nakita niyang puno ng buhay at pag-asa ang mga mata nito, at sa bawat hakbang na tinatahak ng batang iyon, makikita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang batang ito, bagamat wala ni isang bagay na materyal, ay puno ng kasiyahan. Habang si Karen ay patuloy na naglalakad, nagising siya mula sa kanyang mga iniisip. Ang mga sapatos na kanyang ipinagmamalaki at ikinakabit sa kanyang kaligayahan ay hindi na nagdudulot sa kanya ng kasiyahan na inaasahan niyang mangyayari. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga sapatos, kundi sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi pinapansin ng karamihan. Habang ang batang babae ay lumakad palayo, nagsimulang magduda si Karen sa kanyang mga ginawa. Naisip niyang kung ang batang iyon ay masaya kahit walang sapatos, bakit siya ay patuloy na nagtatago sa likod ng mga pulang sapatos? Bakit siya tumatalikod sa mga simpleng bagay na dapat niyang pinahahalagahan? Kung ang mga pulang sapatos ay nagsimbolo ng tagumpay, bakit pakiramdam niya ay hindi siya buo at kontento sa kabila ng lahat ng iyon? Pumasok sa isip ni Karen ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki sa tindahan ng mga bulaklak. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa materyal na bagay. Muling nagbalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pamilya, ang kanyang ina at ama na palaging nagsusumikap upang mabigyan siya ng magandang buhay. Hindi sila naghanap ng mga materyal na bagay. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagtulong sa iba, sa pagiging tapat sa sarili at sa pagpapahalaga sa mga relasyon. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na may dalang kahon ng pagkain. Ang batang iyon ay naglakad patungo sa isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Iniabot ng batang lalaki ang kahon ng pagkain sa matanda na nagpasalamat at ngumiti. Si Karen ay napatigil at nagsimulang magmuni-muni. Ang batang iyon na may simpleng layunin ay mas masaya kaysa sa kanya. Ang simpleng gawa ng pagtulong sa iba ay nagbigay ng kasiyahan sa kanya na hindi kayang tumbasan ng anumang materyal na bagay. Muli niyang tinanong ang kanyang sarili, bakit ko binigyan ng labis na halaga ang mga sapatos na ito? Bakit ko iniwasan ang mga simpleng bagay na may tunay na kahulugan? Muling nagbalik sa kanyang mga alaala ang mga tanong na hindi pa rin nawawala sa isipan ni Karen. Ang mga simpleng tanong ng batang walang sapatos, pati na rin ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki ay nagsimula ng magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga sapatos na naging simbolo ng kaligayahan, si Karen ay nagsimulang magduda kung ito nga ba talaga ang magdadala sa kanya ng tunay na kagalakan. Ang mga pulang sapatos na nagsilbing kanyang kalakasan ay ngayon ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang mga sapatos na ito na siyang ipinagmamalaki niya ay unti-unting nagiging sanhi ng pagkakahiwalay niya sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Isang araw, habang naglalakad si Karen pauwi galing sa paaralan, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na mukhang abala sa paghahanap ng pagkain sa tabi ng kalsada. Ang batang ito
ay may madungis na damit at hindi maipaliwanag ang kalagayan. Si Karen ay huminto sandali at tinanaw ang batang iyon, at sa kanyang mga mata nakakita siya ng kalungkutan at pagnanasa sa simpleng buhay ng bata. Hindi tulad ni Karen na may mga pulang sapatos na nagsisilbing simbolo ng kasiyahan. Ang batang ito ay tila naglalakad sa buhay na puno ng pagsubok, ngunit ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Tinutok ni Karen ang kanyang mata sa batang lalaki at nagdalawang isip kung papansinin siya. Ang mga sapatos na suot ni Karen ay kumikinang, ngunit sa kanyang mga mata, hindi na ito nagdudulot ng kaligayahan. Pumunta siya sa batang iyon at nagtanong, "Bakit po kayo malungkot?" Ang batang lalaki ay hindi agad sumagot. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, siya ay ngumiti ng kaunti at nagsabi, "Wala po akong magulang, ate. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Pero okay lang po kasi kahit wala po akong sapatos, natututo pa rin po akong maglakad." Habang naririnig ni Karen ang mga salitang iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang batang ito na walang sapatos ay mas masaya at kontento kaysa sa kanya na mayroong mga pulang sapatos. Isang matinding panghihinayang ang sumik sa puso ni Karen. Bakit siya naging ganito? Bakit ang mga simpleng bagay ay hindi niya nakita? Ang mga pulang sapatos na ito na sa una ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay niya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Tumunog sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa material na bagay. Naisip ni Karen na dapat niyang baguhin ang kanyang buhay. Dapat niyang ibalik ang mga bagay na talagang mahalaga. Kailangan niyang humingi ng tawad sa mga magulang niya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong nasaktan dahil sa kanyang pagiging makasarili. Nagdesisyon siyang alisin ang mga pulang sapatos na sa ngayon ay naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Hindi na siya maghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na walang halaga. Dahil sa kanyang mga pagninilay, naglakad si Karen pauwi, at nang dumating siya sa kanilang bahay, agad niyang nilapitan ang kanyang ina at ama. "Inay, itay," ang sabi ni Karen habang tinatapik ang mga balikat ng kanyang mga magulang. "Patawarin po ninyo ako. Hindi ko po nakita kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay. Hindi ko po sana iniwasan ang mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko po sana binigyan ng labis na halaga ang mga pulang sapatos." Ang kanyang mga magulang ay tinitigan siya ng may kalungkutan sa mata, ngunit agad silang nagbigay ng mga yakap kay Karen. "Anak, walang mali sa pagtanggap ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Pero tandaan mo, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay, kundi sa mga relasyon at sa mga bagay na hindi nasusukat ng mata." Isang linggo ang lumipas at si Karen ay nagsimula ng magbago. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mga pulang sapatos. Hindi niya na ipinagmamalaki ang mga ito. Sa bawat araw, nagsimula siyang magtulungan sa mga mahihirap at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang mga gawaing bahay, at mas naging maligaya siya sa mga simpleng bagay. Ang mga pulang sapatos ay itinabi niya hindi dahil sa galit, kundi dahil
Natutunan niyang hindi ito ang magdadala ng tunay na kaligayahan sa kanyang buhay. Matapos ang mga araw ng pagninilay at pagbabalik loob, unti-unti nang nararamdaman ni Karen ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga tanong na matagal na niyang tinitiis ay nagsimulang maglaho. Ang mga saloobin ukol sa mga pulang sapatos, ang mga material na bagay, at ang kaligayahang pinaniniwalaan niyang dulot ng mga ito ay hindi na tumatakbo sa kanyang isipan. Bagkus, siya ay nagsimula ng magpakumbaba at tanggapin ang mga simpleng bagay na may tunay na halaga. Isang linggo matapos niyang magtulungan sa mga may hirap at magbigay ng oras sa mga taong nangangailangan, nakaramdam siya ng isang uri ng kaligayahan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay na may presyo. Habang siya ay nagtutulungan sa mga kababayan niyang nangangailangan, natutunan niyang hindi pala kailangan ng mamahaling sapatos o bagay upang maramdaman ang tunay na kasiyahan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga bagay na hindi kayang sukatin ng mga mata, sa mga pagninilay, mga simpleng kabutihan at mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Isang hapon, pagkatapos ng isang araw ng pagtulong sa mga mahihirap, naglakad si Karen pauwi. Habang naglalakad siya sa kalsada, naramdaman niyang ang bawat hakbang ay magaan at puno ng kagalakan. Sa kabila ng kanyang mga pinagmulan, natutunan niyang tanggapin ang sarili at mga simpleng bagay. Ang kanyang mga magulang ay hindi na kailangang magsalita ng marami upang ipakita ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang mga mata, puno ng pagmamalasakit at pagmamahal, ay nagsasabi na ang kanilang anak ay nakatagpo na ng tamang landas. Pagdating sa kanilang bahay, nagpasya si Karen na maglaan ng oras upang makipag-usap sa kanyang ina. "Inay," ang sabi niya habang nakaupo sa harap ng kanyang ina, "maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo. Sa kabila ng mga pagkatalo ko at sa pagiging makasarili, hindi po ninyo ako iniwan. Natutunan ko po na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na mayroon tayo." Ang ina ni Karen, na matagal nang nagmamasid sa pagbabago ng kanyang anak, ay ngumiti at yumakap sa kanya. "Anak, hindi mo na kailangang maghanap pa ng kasiyahan sa mga bagay na hindi permanenteng magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay makikita sa mga simpleng bagay, ang pagtulong sa kapwa, ang pagmamahal sa pamilya, at ang pagiging tapat sa iyong sarili." Sa mga salitang ito ng kanyang ina, naramdaman ni Karen na siya ay tunay na nakahanap ng kapayapaan. Bagamat mahirap iwanan ang mga bagay na minsang naging mahalaga, natutunan niyang ang mga simpleng pagninilay ay nagdudulot ng mas malalim na kaligayahan. Naisip ni Karen na ang mga pulang sapatos na dati ay nagsilbing simbolo ng tagumpay at kasiyahan ay hindi na kailangan upang maging masaya. Ang mas tunay na tagumpay ay matatagpuan sa loob ng bawat isa, sa ating mga puso at sa ating kakayahang magbigay sa iba. Matapos ang mga linggong puno ng pagninilay at paglago, napansin ni Karen na siya ay naging mas maligaya kaysa noong siya ay nakakapit pa sa mga pulang sapatos. Ang mga sapatos na itinuturing niyang sagisag ng kanyang tagumpay at kaligayahan ay unti-unting nawala sa kanyang mga alaala. Hindi na niya naramdaman na kinakailangan niyang magtago sa likod ng mga
materyal na bagay upang makamtan ang respeto o pansin ng iba. Hindi na siya naghahanap ng validation mula sa mga bagay na wala namang tunay na halaga. Isang araw, habang si Karen ay naglalakad patungo sa simbahan, napansin niyang ang hangin ay malamig at ang araw ay unti-unting lumulubog sa horizon. Ang mga ulap ay may mga kulay ng ginugol na araw at ang tanawin ay tila nag-aanyaya ng kapayapaan. Habang siya ay naglalakad, naiisip niya kung paano siya nagbago sa nakaraang mga linggo. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang yakapin ang kanyang mga pagkatalo at tanggapin ang mga bagay na hindi kayang kontrolin. Hindi siya ang batang dating puno ng pangarap, ngunit siya na ngayon ay isang batang may mas malalim na pangunawa sa tunay na kaligayahan. Nang makarating siya sa simbahan, dumaan siya sa harap ng altar at nagdasal. Habang siya ay nakaluhod at nananalangin, naramdaman niya ang bigat ng mga pagkatalo at mga pasakit na iniwasan niyang harapin. Ipinagdasal niya ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Panginoon, patawarin mo po ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakamali, sa mga bagay na hindi ko napansin at sa mga pagkakataong iniwasan ko ang mga simpleng pagpapala sa buhay. Sana po ay matutunan ko pang magpatawad sa sarili ko at tanggapin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa mga materyal na bagay. Habang siya ay nagdadasal, naramdaman niyang ang kanyang mga alalahanin ay naglaho. Ang mga hinagpis na bumabalot sa kanyang puso ay nagsimulang magbawas ng bigat. Bawat paghinga ay tila nagdadala sa kanya ng kalayaan. Ang kalayaan na hindi niya nararamdaman noon habang siya ay nakatali sa kanyang mga pulang sapatos. Unti-unting nawawala ang mga pasanin ng nakaraan at ang lugar na iyon sa harap ng altar ay naging simbolo ng kanyang pagpapatawad sa sarili. Matapos ang kanyang panalangin, nakatayo si Karen at lumingon sa simbahan. Napansin niyang ang mga tao sa loob ay nagsasagawa ng kanilang sariling dasal. Sa mga mata ng iba, hindi niya makita ang mga bagay na nagsisilbing hadlang sa kanilang kaligayahan. Sa halip, nakita niya ang mga tao na abala sa pagtulong sa isa't isa, abala sa pagmamahal at malasakit. Sa simpleng paraan ng bawat isa, matutunan mong mahalin ang sarili at ang kapwa. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang bahay, napansin ni Karen ang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na niya naisang aangat ang sarili sa mata ng iba gamit ang mga mamahaling gamit. Hindi na siya naghahanap ng pansin mula sa mga tao na wala naman siyang kaugnayan. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa kabutihan na nagmumula sa kanyang mga gawa. Ang mga araw na lumipas pagkatapos ng mga malalim na pagmumuni-muni ay nagsilbing gabay ni Karen patungo sa bagong simula ng kanyang buhay. Mula sa mga alalahanin at paghihirap na dulot ng kanyang pagnanais na magtagumpay gamit ang mga pulang sapatos, siya ay nagsimulang makatagpo ng isang mas malalim na kapayapaan sa sarili. Hindi na siya ang batang nagnanais ng pansin mula sa iba, ang batang nagsusuong ng mamahaling gamit upang itago ang mga pagdududa sa kanyang puso. Si Karen ngayon ay isang batang mas maligaya, hindi dahil sa kung anong mga bagay ang mayroon siya, kundi dahil sa kung anong mga simpleng bagay ang kaya niyang ipagpasalamat. Isang araw,
Habang naglalakad siya sa kalsada patungo sa simbahan, napansin niyang ang hangin ay malamig at ang araw ay nagsisimula ng magtakip silim. Ang mga ulap ay may mga kulay ng ginugol na araw at ang tanawin ng kalikasan ay nag-aanyaya ng kapayapaan. Sa bawat hakbang ni Karen, ramdam niya ang bigat ng mga nakaraang linggo, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman niya ang kagalakan sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Ang mga hakbang na ito ay hindi na naglalaman ng takot o panghihinayang, kundi isang tahimik na pagtanggap ng kung anong darating. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang mga simpleng tao sa paligid, ang mga magsasaka na abala sa kanilang mga trabaho, ang mga kabataan na naglalaro sa tabi ng kalsada at ang mga matandang nag-uusap sa ilalim ng puno. Ang mga tao sa paligid niya ay tila puno ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Si Karen, na dati ay abala sa pagpapakita ng mga pulang sapatos upang ipakita ang kanyang tagumpay, ay nakatagpo ngayon ng kaligayahan sa mga simpleng bagay sa mga buhay ng mga tao na hindi naghahanap ng pansin o yaman, kundi ang pagmamahal at malasakit sa bawat isa. Dumating siya sa simbahan at tulad ng mga nakaraang linggo, siya ay pumasok sa loob upang magdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nararamdaman niya. Hindi na siya nagdarasal ng may kalungkutan o panghihinayang sa sarili. Ang kanyang dasal ay puno ng pasasalamat. Panginoon, ang kanyang dasal, maraming salamat po sa mga pagpapala, sa mga simpleng bagay at sa mga taong nagbigay ng tunay na kaligayahan sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakamali ko at sa mga pagkakataon na iniwasan ko ang mga bagay na may tunay na halaga. Ang dasal ni Karen ay puno ng kabuluhan. Sa mga salitang iyon, natutunan niyang hindi na kailangan ng mga pulang sapatos upang matanggap ang kanyang halaga. Hindi na niya kinakailangan patunayan ang kanyang sarili sa iba gamit ang material na bagay. Sa kabila ng kanyang mga pagkatalo, natutunan niyang tanggapin ang sarili at ang mga simpleng aspeto ng buhay. Matapos ang dasal, naglakad si Karen pauwi at sa bawat hakbang niya ay naramdaman niyang ang bawat pagkilos ay isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Naglalakad siya sa kalsadang minsan ay puno ng alalahanin, ngunit ngayon ay puno ng kapayapaan. Ang mga simpleng bagay, ang pagtulong sa mga kaibigan, ang pagmamahal sa pamilya at ang pagiging tapat sa sarili ay nagsimulang magbigay sa kanya ng higit pang kagalakan kaysa sa anumang material na bagay na kanyang pinangarap noon. Habang siya ay naglalakad pa uwi, nakatagpo siya ng isang batang babae na walang sapatos. Ang batang iyon, tulad ng batang nakita niya sa parke, ay tila masaya sa kabila ng kalagayan nito. Si Karen ay nag-aatubiling lapitan ang batang iyon, ngunit isang matamis na ngiti mula sa bata ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Lumapit siya sa batang babae at tinanong, "Anak, kailangan mo ba ng tulong?" Ang batang babae ay tumingin kay Karen at nagsabi, "Wala po akong sapatos, pero okay lang po. Ang mahalaga, mayroon po akong pamilya at mga kaibigan. Hindi po ako nag-iisa." Ang mga salitang iyon ng bata ay nagbigay kay Karen ng isang bagong pananaw sa buhay. Kung ang batang iyon na walang sapatos ay masaya sa simpleng buhay,
Bakit hindi siya ang mga pulang sapatos na nagsilbing simbolo ng kanyang pagkatalo ay hindi na mahalaga sa mga salitang binitiwan ng batang iyon? Natutunan ni Karen na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na mayroon tayo sa mga tao sa ating paligid. Dahil sa simpleng pagninilay at pagtulong sa iba, natutunan ni Karen na ang tunay na tagumpay ay hindi matutumbasan ng mga pulang sapatos o anumang bagay na may presyo. Ang tagumpay ay matatagpuan sa pagiging tapat sa sarili, sa pagpapatawad at sa pagtanggap ng mga simpleng bagay. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya ang kabutihan at pagmamahal ng bawat hakbang.